seeing God's new thing. Sino sa atin dito may nakita ng bagong bagay, na bagong gagawin? O kanina nakita na natin sa taas? Ano? So, kahapon, ano yung naman nakita natin kahapon sa topic ni Pastor Mark? Diba may nakita mo tayo kahapon doon? Kanina, ang napulot ko at nakita ko doon, huwag mo nang pagkasunod yung kabayong patay na. Ang ganda ng pagkasunod. Actually, yun yung mga bagay na dapat natin mahulog, makita, hindi nang mata po natin kundi mag-perceive. Sabi nga ni Pastor Mark, yung mag-perceive po natin sa puso natin, yung isang bagay, at kapag na-perceive natin, doon lamang merong pagbabago ng kaya. Okay? Yun. Okay, praise God. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa cell group, sa G12 cell. Okay? At ito yung nais natin makita ngayon na God's new thing. Pero actually, sabi nga ni Pastor Mark, may makikita daw tayo mga bagong bagay sa mga lumang bagay. So, ang cell group, sabi natin sa gusto, hindi na ito bago. No, hindi po ito bago. Okay, tayo po muna yung manalangin. Dakila namin Diyos, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pong pagsasama-sama. Panginoon Diyos, magmula po sa isang lumang bagay, Panginoon, na natibilig na namin noon, magpakita naman kayo ng isang panibagong laman ng puso namin, isang panibagong tataglayin ng aming pagkatao, Panginoon Diyos, upang patuloy kayong maparangalan at patuloy na mai-advance ang iyong kaharian na ipinagkatiwala niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hindi lamang po church growth ang hangat po namin, kundi magkaroon kami ng passion doon sa gusto niyong mangyari, Panginoong Diyos. At kaya kami nandito ngayon, nais po namin makita yung mga bagong gagawin niyo sa aming henerasyon. Marahil, Panginoon, marami nang nabuhay ng mga tao na naging successful sa kanilang panahon. Marami silang na-accomplish. Pero ang makikita namin ngayon, Panginoon, yung gagawin niyo sa amin ngayon, O Lord. At kapag nakita namin ito, Lord, magkakaroon ng kakaiba. Magkakaroon, Lord, ng kakaibang trademark, Panginoon, na kapag nakita ng susunod na henerasyon, may matututunan din sila. Samahan niyo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay? Grounded. Okay. Kapag ano siya? Hello. Okay po. Hello, hello. Hello. Okay. Hello, check. Okay na, ay pupunta. Okay po, meron na po tayong dalawang bagay na pag-uusapan po ngayon. Una, reason why save your life. Bakit una tayo ng mga pastor ay kailangan natin maranasan po yung cell group. And then pangalawang bagay po ay yung 10 rason why every Christian should be a part of a cell. So una tayo, pangalawa po yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Okay? So, what is cell group? Gusto ko lang pong banggitin muna na sa Kristyanismo, meron po tayong tinatawag na kingdom cell. Okay, hindi lang ito yung cell group na, kasi baka mamaya makita na, ay, ito pala yung ginagawa nila. Ay, ito din ba? Ay, kahit nga ika mga Muslim, ay may ganyan din. Diba? Abay, cell group, ay kahit nga yung mga hindi mananampalataya, meron ganyan. So, kailangan natin maintindihan yung tinatawag na kingdom cell. No? Okay, ang kingdom cell, ito po ay model ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, hindi naman natin matatawaran yun. So, pag sinabing kingdom cell, ang model at ang tinitingnan natin si Lord. Okay? Ang tendency po kasi kapag hindi tayo nakatingin kay Lord, nakatingin tayo sa materials. Pag hindi tayo nakatingin kay Lord, nakatingin tayo sa tao. Pero tulad nga na sinasabi lagi ng G12 and even si Bishop, sabi niya, Jesus is the man.
Okay? Jesus is the man. So sa kanya tayo dapat lagi titingin. Hindi ko lang po alam kung meron sa atin dito dati, nung nadidilig na natin yung G12, meron kayo sa isip nyo na, G12, bakit yung mga alagad pa ni Lord may G12? Meron ba sa inyo nga nagkaroon din ng ganyang ideya? Diba? Kumbaga parang hindi naman kontra tayo, pero yung mga alagad niya, aber, asan yung G12 nila, isa-isa nyo nga. Kasi sa church namin may nagtanong na gano'n. Ginawa ko, hindi ko siya masagot. Tinanong ko ngayon sa aking mentor, ang sagot sa akin, ang tao kasi ika ngayon, kung kanino-kanino tumitingin, ayaw tumingin kay Lord. Diba? So, ito yung unang gusto nating bigyan ng pansin sa pag-aaral ng cell group. Ang una nating makita model ang Panginoong Jesus. Okay? So, meron pong yung sa fivefold, makikita natin yung klase ng cell group na dapat meron po tayo. Una, apostolic cell. Okay? Pag sinabing apostolic cell group, nakapagpangkal po tayo ng maraming cell. Hindi lang yung cell group natin, okay? Kasi po, maraming cell group ngayon. Dahil ito, parang cell group aids na ito. Parang ito na yung umiiral sa paligid natin. Tapos na yung mga Bible study aids. Tapos na yung mga kung ano-anong aids. Ito na yung small group aids. Okay? Now, pag sinabi natin apostolic, nag-grow, dumadami, nagmumultiply. So ano yung kabaliktaran na nagmumultiply? Sila lang, tumatatag sila, nagiging mabait sila, suportahan sila sa isa't isa. Pag namatay itong isa, pag na-hospital yung isa, yung cell group niya ang magluluto sa bahay. Kaya lang 10 taon, ganun pa rin. Naging close lang sila, walang makatibag. Maganda yung samahan. Kaya lang, ang goal ng cell group is multiplication. Okay? So, pag sinabi natin apostolic cells, ibig sabihin, huwag tayong makakampante. Kaya ba? Hindi nag-go. Okay? So, number 1, apostolic. Number 2, yung tinatawag natin prophetic. Pag sinabi naman natin prophetic cells, okay, naiintindihan natin yung direksyon. Okay? At yung direksyon na ito, syempre, yun yung maging disciple sila. Hindi lamang yung magkaroon lagi ng magandang topic. Ilan sa atin dito excited tayo magturo kasi may magandang topic tayo na pulot. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi natin prophetic, meron tayong direksyon na pinagdadala sa kanila. At sa pamamagitan ngayon ng pagtatanim ng values. Alam niyo po dun sa aming cell group ngayon, dinadala ko na po sila kasi sa relationship okay na po eh. Kaya dinadala ko na po ngayon sila doon sa pag-support sa kingdom. Sa giving, dyan po kami tumatakbo ngayon na ano ang pananaw ng kaharian, ano yung sa Malakay, di ba? Nararanasan mo rin yung breakthrough. Kaya bago nila siyempre maranasan, principle ng G12, ako muna. So, inayos ko po yung sarili ko din doon. Kasi yun yung direksyon na gusto ng ang ganda ng sinabi kagabi ni Pastor Mark. Sabi niya, nakalimutan ko, bigla rin kanina, nasa isip ko no? Yung i-disciple natin sila tungo sa kingdom values. Okay? Tungo sa kingdom values. So, yan ang goal natin. Okay? I-disciple natin sila sa kingdom values. Okay? Hindi lang doon sa mga practical na bagay. Okay? Number 1, apostolic. Number 2, prophetic. And number 3, evangelistic cell. So dapat, yung cell group, lutang na lutang sa church natin na sila ang nagpapasok ng kaluluwa, hindi po yung event natin. Alam niyo, ang unang panahon namin sa G12, pag mag-EGR po kami, naku po, pinipressure ko yung mga cell leader ko. Oh, cell leader ka, pero wala kang dalang tao. Kasi kaya ako sila pinipressure, hindi dahil gusto ko silang magka-cell group, dahil nakakahiya namang nag-EGR kayo, walang tao yung EGR. Diba? So, when we say evangelistic cell, talagang hindi dumadami yung church dahil sa activity, kundi resulta ng mga cell group. One time, nagkaroon ng isang encounter, inimbitahan ko ako. And then, eto na, nag-encounter na kami. Tinanong ko yung senior pastor. Sabi ko, saan galing itong mga delegates na ito? And then sabi niya, ano yan? Kasi kaibigan niya ni Juan, kasama sa trabaho, i-invite. Gano'n. Kasi kaya pala titigas ng ulo. Kasi di ba nagsese
Di ba? Pag gusto mo lumabas sila, lalabas ikaw na oras gusto mong bumalik kay babay, pag nakaintlig na raw. Di ba? Ganyan eh. Ibig sabihin, hindi sila na-prepare. So, ibig sabihin, hindi evangelistic cell group yung nangyayari. Kasi yung group nila, yung tao na umattend doon, hindi galing sa cell group. So, yung cell group na mga nangyayari, hindi talaga evangelistic cell yun. Ang talagang nagkaroon sila ng evangelistic event, but not the cell. Okay? So, number one, apostolic cell. Number two, prophetic. And number three, evangelistic. Ako po, tinanggap ko po yung bagamat nakakahiya. Sabi ko, ang nagpapadami lang naman ng cell group ko. Sabi ko, yung invitation namin. Sige na, ilibre nyo na sila para marami lang. Kasi bakit naman yung nag-encounter sila, sasampu sila. Abutin na lang natin at least 25. Diba? Alam niyo po, nung namin-realize ko po yun, then sabi ko, wow, kailangan pala patatakin talaga ang cell group at maging evangelistic yung cell. Okay? So dito pong nakaraan, nagkaroon po kami ng encounter. So sabi ko for the first time, sabi ko, Lord, salamat po, sabi ko. At least itong mga delegates na umatin dito galing na sa cell. Meron po isang church sumama po sa aming encounter. Kaya lang, sinigurado ko, naka-cell group ba, Pastor? Yung pa-atin nito. Opo, Pastor, kayo na po ang pahala sa kanila. Okay! So, ibig sabihin, ito palang mga ito, kailangan maging values natin sa pag-handle natin ng cell group sa ating church. Okay, number 4, pastoral cell. Pastoral care. Pastoral cell. So, ibig sabihin, handa talaga tayo na, alam niyo yun, yung mag-care. Alam niyo po, itong yung aking nag-mentor po sa akin, hindi ko po nasisipot eh. Hindi ko siya sinisipot dun sa aming cell group, si Pastor Manny Santiago. Lagi ko ako tinatanong. So sabi ko, nung minsan pinuntahan pa ako, talaga naramdaman ko po yung care niya. Yung time na nag-down po ako sa ministry, nung time na nakaranas po ako ng persecution, number 1 po nag-cover sa akin ang aking mentor. Noong mga time na yun, hindi ko po siya napupuntahan eh, kasi meron kaming weekly po yung mentoring po natin. Ang ginawa ko, tinawagan ako ngayon, pumunta ka dito ngayon. Ay, talagang nagpunta ako. Alam niyo, isang bagay na naranasan ko ngayon, kasi po, yung pinagkatiwala po ng Lord sa akin ay independent church. Then, siyempre po, parang ako yung nangunguna doon, administration, ganyan, yung mga decision. And then, parang sa akin po, parang mahirap, kasi matigas ang ulo ko talaga eh. Pero salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng G12, alam niyo, pinapalitan talaga yung mindset. And at that time, sabi ko, bakit? Senior pastor din naman ako. Yung parang pati-pati lang tayo, no? Parang ito. Pero alam niyo po, nung time na bumababad po ako sa G12, naunawaan ko, kailangan ko palang magpaalaga rin. Alam niyo, nung time na nandoon kami sa Caloocan, kasi po mayroong nangyayari doon weekly na mentoring po sa mga pastors po natin doon. Kinausap ko po talaga yung mga pastors, yung mga lecturer, yung mga kasama po namin doon. Then sabi ko, Pastor, weekly na sila umaaten, nakatira sila ng encounter. Pastor, anong balak natin sa kanila? Hindi ko, ako, Pastor, sabi ko, magseselect ako dito ng mga pastor kasi tinuturuan natin silang mag-care, tinuturuan natin silang mag-alaga, pero walang nag-aalaga sa kanila. Alam niyo, that time talagang naiiyak ko kasi totoo po yun eh. Sabi ko, ako may nag-aalaga sa akin. Ngayon ako, ginagamit ako ng Lord para at least magturo, ganyan. Pero sabi ko, parang hindi ko ma-attend na hanggang turo lang. So yung care na tinatanggap ko, hindi pwede, hindi ko yun maibigay eh. So alam niyo po, bahagi din po ng aking cell group. Pag nakikita po kami ng aking mentor, ayaw na ayaw niya po na lalo lahat kami. Hindi po kami naghahag. Pag natapos tayo, mga amen! Okay, hag! Ganun po eh. Ilan po sila nakakilala kay Pastor Manny Santiago. Okay, pila. Pero maliit po yun. Pero grabe yun. Talagang mga ganun yun. Ang mga kasama kong mga pastor, kaya tatakad mga 6-footer.
Tapos talagang